Bago ako mag-share sa inyo ng aralin ng Panginoon, gusto ko po munang mag-testimony, mga kapatid. Halos 2 Sunday absent po ako sa church. Amen. Yung isang huling linggo ay nagkaroon kami ng mission trip, mga kapatid, sa Butuan, sa Bayugan. At sinabay na rin namin yung pamamasyal. Maganda pala sa lugar na yon, mga kapatid. Especially nung pumunta kami sa Enchanted River. Napapanood ko lang sa YouTube yun. Na maganda pala si Annalyn. Maganda sa lugar na yun. Praise the Lord. Pero hindi yun yung testimony ko, mga kapatid. Amen. Sunday, scattered po kami, lahat ng mga pastor. 18 kaming pastor at kasama yung mga asawa nila. Nasa 23 kaming pastor. Scattered kami sa lahat ng mga simbahan. Medyo mapalad yung lugar natin para sa kanila, mga kapatid, sapagkat yung iba nasa bundok talaga, nasa remote area yung kanilang panubahan. Ngunit makikita mo, mga kapatid, yung kasigasigan ng mga kapatid doon, yung kanilang damdamin na makapaglingkod sa Diyos. Yung iba, 3 hours na naglalakad, mga kapatid. Makasimba lang. Dito sa atin, 3 hakbang lang, late pa. Praise the Lord. Kaya nakaka-challenge. Mga matatanda sila, mga kapatid. Naglalakad sila 2 hours, 3 hours para makarating sa panambahan. Ang samba nila, 7:00. So kung 2 hours yan na paglalakad, 5 pa lang, mga kapatid, naglalakad sila. May mga ilog, bundok silang tinatawid, makarating lang sa church. Kaya nakaka-bless yung ibang mga kapatid natin na nandoon. Ang testimony ko po, mga kapatid, ay doon sa tinirhan namin na bahay, bahay yun nila Pastor Ronald. May 2 CR po doon. So, 18 kami, nagkasya kami doon, siksikan na kami, mga kapatid. Sabi ng ibang mga pastor, doon na kayo mag-stay sa bahay na inihanda para sa inyo. Sabi ko, hindi, ayaw namin doon. Dito na lang kami, sama-sama na lang mga pastor. At kung masikip man, okay lang yan, importante, sama-sama, may fellowship. Alam nyo, mga kapatid, lugi talaga ako sa mga kasama kong pastor kasi dikit-dikit kami. Although aircon yung kwarto, dikit-dikit kami. Kung sa tinuluyan naming kwarto o bahay, may 2 CR. Yung isang CR, mga kapatid, nandun sa kitchen, at yung isang CR nandun sa labas. Yung isang CR sa labas, walang ilaw, mga kapatid. So doon ako naliligo sa walang ilaw kasi yung CR dito sa loob, salamin yung yung pinto. Kaya ako, pag naligo ka, kitang-kita kayo. Ang ginagawa ng mga kaibigan kong pastor, pinapatay nila yung ilaw, naliligo sila. Ako ganun din naman, doon ako naliligo sa labas. Walang ilaw doon, mga kapatid. Kaya nagsisimpi na lang ako ng cellphone at naliligo ako. Pero nakita ko na doon sa CR na yun, may nakaumang na kawad ng kuryente na nakalitaw, mga kapatid. Nakita ko na yun. Sa isipan ko, walang power at binaliwala ko lang. Nung pauwi na kami, mga kapatid, Monday, pauwi na kami. Ang flight namin 1:00. At bago kami umuwi, inibitahan kami ng isang church sa Butuan na doon na kami almusal at mananghali bago kami sumakay, mga kapatid, papuntang airport. Ang simbahan nila, kasi laki ng basketball court. Ganun kalaki yung simbahan, mga kapatid, na pinuntahan namin. Talagang ma-amaze ka. Dahil siguro yung lupa nila, hindi ganun kamahal dito sa atin. Dito sa atin, 12 na ata yung metro kwadrado. Doon, ang laki ng simbahan nila. Talagang kasi laki ng basketball court, mga kapatid. Ma-amaze ka talaga. So, bago kami tumulak, papunta doon sa simbahan na nag-invite sa amin,
Madaling araw, nangagsiligo na kami kasi mula doon sa bahay na titira namin, papunta doon sa church na pupuntahan namin para doon kami manangali at mag-almusal. 2 hours yung biyahe. Malapit na siya sa airport. 30 minutes na lang. Ngayon, naligo kami mga kapatid. Ako, naligo ako. Mga alas 5 yun, madaling araw. Madilim. Lalo pa yung CR, walang ilaw, kaya talagang madilim. So, nung naligo ako, bit-bit ko yung bihisan ko, mga kapatid. Pagkatapos, pumasok ako doon sa CR na madilim. So, naghahanap ako ng pagsasakitan ng damit ko na nakahangir para nga after kong maligo, magbihis na. Alam niyo mga kapatid, yung kuryenteng nakalawit, nahawakan ko. Nahawakan. At, so habang naghahanap ako ng masasabitan, kinakapa ko yung paligid dahil madilim, hindi ako nakapagdala ng cellphone. Nahawakan ko yung kuryenteng nakalawit. Alam niyo mga kapatid, naramdaman ko yung kuryente, dumaloy sa kamay ko, hanggang doon sa paa ko. Naramdaman ko talaga yung lakas ng ano. At ang naisip ko lang mga kapatid that time, nung nakukuryente ako, kasi parang nag-pause parang nag-pause. Ang naisip ko, hindi ako makakauwi. Pero, nakabitaw ako. Next. Kaya, nandito ako sa harapan ninyo ngayon. Amen. Yung CR, matubig, basa, nakaapak ako doon sa basang CR. Talaga naman mga kapatid, mabuti yung Diyos. Buti na lang tayong mga Kristiyano bago tayo gumawa ng kung ano-ano pa man. Umaga pa lang pagkamulat ng ating mata, nananalangin na tayo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, nakabalik ako dito sa inyong harapan, nakita ko kayo. Isa lang talaga naisip ko, that moment, maiiwan ako dito. Hindi ako makakauwi. Pero kasi nag-stop yung lahat ng bagay. Tapos, hindi ko alam nakabitaw ako doon sa kuryente. Kaya salamat sa Panginoon, purihin ng Diyos, at ang Diyos ay mabuti. December 28, year-end service natin. Amen. Nais ko lang magbigay ng kapurihan sa Panginoon sa napakabuti ng Panginoon sa buhay namin. Sa buhay ko, especially. Kasi nung last Sunday, sobrang sakit po ng puson ko. Parang nahihilo po ako. May nagsasabi sa akin na huwag na kami mag-church. Pero dahil gusto ko talagang mag-church kasi every Sunday lang kami nakaka-attend. Hindi kami nakaka-attend ng gawain kasi gabi. Sunday lang ang pagkakataon namin. Pinilit ko pa rin mag-church. Tapos yun nga, may nangyari doon sa sasakyan namin. Pinagtripan yung sasakyan namin. Paglabas namin ng church, tapos pusulit ako. sobrang, syempre, yung sasakyan, material na bagay lang yun, pero minsan masakit, lalo na pag napamahal na sa'yo yung sasakyan. Hindi sa akin yun Ginagamit lang namin yun ni Jaja, pero hindi sa amin yun. Ngayon, syempre, hindi maiwasan, may magagalit. Nag-alala ako dahil baka mamaya hindi na kami pagpa-attend dito kasi sa pamilya namin, kaming dalawa lang yung nakakilala sa Panginoon. Against din sila sa attend namin. Nag-alala ako, nag-worry ako. Sobrang tinawagan ni Sister Gemma, sobrang iyak ko. Ngayon, ni-remind sa akin ni Sister Gemma na lagi lang daw kami mag-pray. Tapos sinasabi niya yung fear ko. Kasi nanginginig ako sa takot dahil syempre mapagalitan na kami ng mayari. Sabi niya yung fear ko, sabi niya ma-overcome mo. Totoo nga naman, napakabuti ng Diyos. Pero yung fear ko, kinonvert niya into faith na nakapagpapatuloy pa rin kami pagsamba kasi nangihina kami pag hindi kami makasamba. Sunday lang ang
pagkakataon namin na maka-attend ng service. And napakabuti ng Diyos na kahit na mag-a-adjust kami na magkukommute, okay lang yun. Basta importante, mabuti pa rin ang Diyos sa buhay namin. Yun lang po. At laging nire-remind ng Diyos sa akin magmula nung Sunday, sabi niya, "What shall I return to you, God, for all your benefits towards me?" Maraming bagay, kabutihan ng Panginoon sa amin. Manghihina ba naman ako sa ginawa sa sasakyan namin? Sabi ko, hindi madadaig ng kalaban. Hallelujah, ang faith ko sa Panginoon. Yun lamang po. Maraming salamat sa Panginoon. Nais ko ibalik ang pinakamataas sa papuri sa Panginoon. Sabi ko kay Lord, gusto kong maten, kaso may pasok ako kinabukasan. Nakita ko yung schedule ng cases namin sa OR. Lord, sabi ko, paano ko magpapahinga nito? Biglang sumama yung pakiramdam ko. Sumupong yung migraine ko, tapos para talaga ako lalagnatin ng init nung sa loob ko. Nagpipray ako kay Lord, Lord, tulungan mo naman ako, sabi ko, by your stripes I am healed. Truly, God is faithful. Hallelujah. Sinasabi nga ng Panginoon, to all who believes in the name of Jesus will never be confounded. Hallelujah. Sa madaling salita, hallelujah. Kahit nung nag-attend kami nung Friday, nilalamig talaga ako. Sabi ko kay Sister Ami, baka pwedeng patayin yung electric fan, nilalamig talaga ako. Ang pangit nung pakiramdam ko. Pero sabi ni Lord, mag-worship ka. Hallelujah. And then, I received healing. Hallelujah. Hallelujah. Tapos sinabi ko na naman kay Lord, actually, may time talaga na may spirit talaga ng pagkainip, lalo na tungkol na sa preaching or teaching. Glory to God. Pinag-prepare ko yung sarili ko. Hindi ako mahihiya sa inyo sabihin, Lord, tulungan mo naman ako sa pagkainip kong ito. Nainip talaga ako nung Friday, sorry, Pastor Ramon, pero I'm praying for myself and I need to rebuke that spirit kasi sabi ni Lord, that is the word from God. Hallelujah. Yes, late na kami nakauwi. May pasok na naman ako bukas, sabi ko. Sabi ko kay Lord, ang prayer ko kay Lord, glory to God, sabi ko kay Lord, Lord, mula 6 a.m. hanggang 6 p.m., yung cases dun sa board namin, grabe. Hallelujah. Pero si Lord God is good. Nung sinabi ko sa Kanya, give me strength, sabi lang niya, mag-attend lang ako. May rima siya na sinabi. Hallelujah. If you seek His kingdom first and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But God is good. Nakayanan ko yung duty ko, tapos hindi talaga ako sinumpong ng migraine. Natanggal na yung parang may feverish na feeling. Hallelujah. Si Lord talaga, pag inuna ko siya yung bahala sa lahat. Tapos ito pa, ang problema ko pa, sabi ni Sister Carol, mag-e-exhort ako sa Friday. Nung naglalakad ako, Lord, kalooban mo bang mag-exhort ako sa Friday? Gusto kong magpagamit. Pero paano, Lord, ang duty ko, Thursday, Friday, panggabi. Tapos naiyak ako doon sa Proverbs, yung binasa natin kanina, yung kay Sister Sen. Hallelujah. Nagrima sa akin, if we can find favor in the sight of God, then we can find favor in the sight of men, of all men. Hindi lang isang tao, lahat na makakasalamuhan natin. Siyempre, kunin muna natin yung favor na nanggagaling sa Diyos. Sabi ko dun sa headers namin, ma'am, importante lang, makikiusap ako, mag-undertime ako. Sabi ko, kasi yung kasama ko, ayaw niya makipag-change sa akin. Yun na lang yung sa akin ni Lord, pinaisip niya, ba't di ka mag-undertime na lang? For God's glory, hallelujah, nakasumpong ako ng favor. Sabi nga nung headers namin, kung may pasyente man, yung kapalit ko, yung ka-endorse ko, hindi siya pwedeng umuwi. Yun lang favor na kay Lord, di ba? Hallelujah. Gusto ko lang i-share sa inyo, hallelujah. There's power in the spoken words. Hallelujah. Kung ano yung lumalabas sa ating bibig. Hallelujah. Ito yung mangyayari. May power po kasi. Hallelujah. Hallelujah. Yung mga promises ni God, if it delays, it doesn't mean denies. We need to pronounce blessing. Sabi nga ng Panginoon, we will be the head and not the tail. We will be above and not beneath.
And He will command the blessing in our store, and it will overtake us. Hallelujah. He will bless the work of our hands. Hallelujah. He will open the good treasure in heaven. Ano pa nga ba hanapin natin kay Lord? Hallelujah. Our Lord Jesus Christ is our all in all. Hallelujah. Proclaim the promises of God in our lives. Mag-pronounce tayo araw-araw kahit na may kakulangan. Pronounce blessing. Surely, there is greater financial blessing is coming in this church. All we need to do is to prepare our hearts before receiving in this blessing. Hallelujah. Hallelujah. And use it for the glory of the Lord, not for our own flesh. Pag dumating yung blessing, wag natin kalimutan ng Diyos. Magbigay muna tayo ng tithes. Glory to God. Magbigay din tayo ng offering. Kung binigyan tayo ng Panginoon ng 10 million, how much is the tithes? Hallelujah. Di ba ang laki? Pero yung binibigay natin kay Lord, glory to God. Hallelujah. 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 Yung kasing tithes na yon, it is a command. Hallelujah. Command na kailangan natin ibigay sa Diyos, yung offering dapat i-overtake natin kung magkano yung offering na yun. Siyempre, hindi naman yung kakulangan. Kung binigay ka ng 10 million, 1 million lang yung tithes mo, pati mo higitan, gawin mong 2 million. And you will see, blessing will overtake us. And all the glory belongs to our Lord Jesus Christ. Ito po sa ating lahat mga kapatid. Gusto ko pong magbalik papuri sa Diyos at dahil po nakaraos po kami nung nawala po si Mama, and gusto ko po sanang magbalik pa sa salamat nung bago pa po ako dumating, pero hindi po ako worthy talaga na umakyat dito sa pulpito dahil alam po natin na banal ang lugar na to kasi hindi po worthy yung puso ko. Meron pa po siyang sakit, merong mga hinanakit pa po. And nagpapasalamat po ako dahil sa ngayon magti 3 months na po na medyo nakaka-overcome na kami kahit papano mga kapatid ko, ako po. And higit po na nagpapasalamat po kami sa Diyos mga kapatid dahil yung pinagdaanan po namin mga kapatid is hindi po siya biro. Yung siyempre alam po natin na mawalan ka ng isa sa pinakamahal natin sa buhay na pinakamamahal talaga yung mama natin. Sobrang sakit po pala. And ang higit po na masakit sa amin mga kapatid kasi hindi po namin nakuha yung hostisya na para sa mama ko. Parang ano lang po siya. Pero salamat din sa Panginoon kasi ang hinihiling lang naman sana namin na kahit pa paano bigyan kami nung nakabangga or yung operator na tulong man lang kasi sa amin sobrang expenses po kasi nasa city po kami. Hindi po katulad dito na nagtutulungan yung mga tao, nagbibigayan. Doon po sa amin, bihira lang po ang ganon. So sa amin po lahat, kaya nakiusap po ako doon sa operator na kasi 9 days ang gusto ng mga kapatid ko na makasama pa si Mama. Yung araw-araw namin, sobrang laki po ng gastos kasi yung mga tao po doon, talagang doon na kumakain, breakfast kahit hindi namin kakilala kasi nasa daan po kami. Hindi po namin kakayanin. Kaya sabi ko, humingi kami ng tulong doon sa nakabangga. Pero alam niyo mga kapatid, salamat din sa Panginoon kasi binigyan niya talaga ako ng lakas ng loob na yun palang dumaan ko na mga kaso dati, nagamit ko din po yun. Kasi yung nakabangga po sa mama ko, yung operator po nun, police po siya, investigator. Ibig po sabihin, mautak siya. Yung lahat ng pasikot-sikot ginawa niya para dun sa dalawa kong kapatid. In short po, natakot po yung panganay naming kapatid at siya yung pampito. Wala po talaga silang nagawa. Nung kinausap ko po yung hindi ko alam nung una na police pala siya tsaka investigator kasi ang galing niyang magsalita. Napaikot-ikot niya yung mga kapatid ko. Nung ako na, pumunta kami dun sa taas na tinitingnan ko kung saan may camera. Tapos, nung nagsagutan na po kami, wala pong nangyayari. Sabi ko, humingi lang kami ng tulong kasi hindi namin kaya yung expenses araw-araw. Sabi sa akin, kasalanan daw namin kung bakit na-disgrasya si Mama kasi 73 pinabayaan, may edad na. Sabi ko, kung alam mo lang, mas malakas pa yung mama ko sa akin, masakitin pa ako doon. Parang pinapaano niya na talagang kasalanan namin, ganun. Tapos yung kapatid ko, kasi nakipagsagutan ako, umiyak na siya sa tagiliran ko, ayun namin ang gulo. Sabi ko, hindi naman tayo nung hawak ang gulo ko, hindi, hahabol lang tayo yung kahit financial lang.
Alam niyo mga kapatid, ang binigay lang ng operator is 23,500. Sabi pa niya harap-harapan sa akin, sapat na yan sa buhay ng mama mo sa edad niya kasi nga kapabayaan niyo na 23, nag-isa siya, wala kami. Parang sinisisi pa niya kami. Sabi ko, sige, mamayang gabi ka lang. Sabi ko, nagdasal ako pag uwi ko, Lord, bigyan mo ko ng lakas ng loob. Kinabukasan, mga kapatid, nag-process ako ng medical certificate. Sabi ko, Lord, wala po akong magagawa kung hindi kasi ako po lahat ang nag-process. Hindi alam ng mga kapatid ko kasi nasa probinsya lang sila. Alam niyo mga kapatid, sa awa po ng Diyos, nung may mga tumulong sa akin, mga pinsan ko, pinatawag po siya mga kapatid doon sa pinakataas na investigator doon sa amin. Sinisigaw-sigawan niya ako, yung mga kuya ko sinigaw-sigawan niya lang. Tapos hindi niya alam na yun palang hit na investigator na mas lamang pa sa kanya, kamag-anak namin. Hindi namin sinabi sa kanya kasi alangan namang magmalaki kami. Pinabayaan lang namin siya, nilait-lait niya kami. Parang kung tutuusin, ano daw kami, yung parang kalahi lang daw namin yung nagbibigta ng tubak. Kaya parang yung tingin niya sa amin, parang langgam lang kami, tapos ang taas ng kapit niya. Noong time na ayaw niya talagang magbigay harap-harapan, sabi niya, sige, kasuhan niyo kami at wala kayong makaso sa amin. Yung 23,500 enough na daw sobra-sobra sa buhay ng mama ko. Siyempre, bilang isang anak, hindi na namin nakuha yung hostisya. Hindi pa daw namin siya pwede kasuhan kasi nga operator lang siya. Sa 1 year and 7 months kong pabalik-balik sa kaso, dati mga kapatid, nagtatak sa isip ko na kung pulis ka, nasa serbisyo ka, dapat 72 hours, nung nakadisgrasya yung driver niya, sinurinder niya, nagkasuman kami o wala. Tapos binilta pa niya yung motor niya. Tapos yung driver niya hindi nakasinay. Apat po yung alam ko na sinabi ko doon, galit na galit siya. Kasi laging tumatatak sa isip ko na yun yung mga gawa niya na mga laps sa kanya na pwede namin ibalik sa kanya. Alam niyo mga kapatid, sabi niya, sige, kasuhan niyo ako kung kaya niyo. Kung kaso talaga mahirap, sabi din ng mga kapatid ko, wag na, mahirap, ako lang din ang mag-process. Alam niyo mga kapatid, lakasan ng loob kahit napakatibay nila kasi sabi nga, pader nga daw yun at yung 23,000, parang kinawawa lang kami na bigay, yung pasang awa na lang daw yun sa kanila. Kaya sabi nung may nag-send doon, kung may camp kami dito, meron din camp Alagay doon sa amin. Nung una, ang tapang-tapang niya, duro-duruin pa niya kami. Sabi, kami na nga ang nawala ng magulang. Kami pa yung dinuro-duro ng pulis kasi nga, investigator nga siya, magaling siyang ng isip ng tao. Hindi ako natakot kasi isip ko, sa tagal kong pumunta doon, nakipaglaban kami sa kanya. Alam niyo mga kapatid, nung sabi ng investigator na pinakahit yung kamag-anak namin na ayaw ko pa bang magbigay kahit yung expenses namin, kinikwenta namin 120,000 kasi sa sobrang mahal, sobrang tipid-tipid na ngayon kasi 59 yung kabaong ni mama. Alam niyo mga kapatid, ayaw niya, harap-harapan talaga ayaw niya. Nung pinasa na yung platter ni mama sa head ng Camp Alagar, nanginginig siya, umarap siya sa akin. Sabi nila, pag hindi mo to ayusin, siya at saka yung asawa niya, matatanggal sila sa serbisyo. Kasi sinabi ko doon yung mga lapses nila, 4 na anak ko. Yun pala totoo mga kapatid, yung lahat ng mga sinasabi ko doon, yun yung mga kakulangan niya. Kaya takot na takot siya, hawak siya ng hawak sa paa ko, patawarin niyo na ako. Sabi niya, sige, magbibigay ako 120,000. Magkano ang kailangan yun? Sabi niya. Kung hindi pala idadaan sa mga kapatid, kung hindi ako dasal na dasal, Lord, tulungan mo kami. Wala kaming makuha kasi parang kami yung binabaliktad nila sa lahat ng sitwasyon. Yung pala, ang dami nilang kapit sa taas. Kawawa talaga kami. Kasi sabi niya, para na daw kaming langgam na kaya niyang teres-teresin. Nung time na sabi ko, Lord, tulungan mo kami, Lord, kasi wala kaming magagawa. Maano yung kalaban namin. Kahit yung financial man lang na kailangan namin kasi hindi naman kami mayaman eh. Alam niyo mga kapatid, nung na binigay niya, sabi niya, sige, hingi. Sabi namin, kulang pa kami ng 32K sa ni mama kasi 59. Nagbigay siya agad-agad mga kapatid, samantalang nung hindi pa, talagang nilalait-lait lang niya kami, inaano lang niya kami. Kaya nagpapasalamat kami sa Diyos. Pagkatapos nun,
lahat ng 120 pinasobrahan pa nila. Sabi niya kung 200 daw yung makuha na ano ni mama sa insurance, ibibigay na sa lahat. Tapos nagbigay pa sila ng mga sobrang pera kasi natakot sila mga kapatid na kung aakit kami sa taas, silang dalawang mag-asawa kasi pulis pala din yung asawa niya, hindi sila makaka-retire. Kasi yun yung pumasok sa isip ko na kapag ka nasa gobyerno ka at may nagawa kang kaso, talagang hindi ka makaka-retire. Kaya sabi ko sa mga kapatid ko, ayos na. Sabi ng mga kapatid ko, paano mo nalaman yung mga ganyan-ganyan? Sabi ko, dumaan kasi ako sa ilang buwan. 1 year and 7 months pa, ulit-ulit kong naririnig ang mga ganyan. Siyempre, tumatatak sa isip ko, tsaka pinaglaban namin yung karapatan namin kay mama. Nasettle ko ang lahat na yan, mga kapatid ng ano, pero nung magpirmahan na kami, siyempre, masakit po sa loob ko na yung sabi kasi ng pastor doon sa Pentecostal din, pastor mismo doon, sabi niya, kaya mo bang tanggapin yung 123, hindi mo ipaglaban, hindi mo maano. Yun na ano yung isip ko na ayaw kong pumirma. Kaya nung time na yun maaga, tumawag talaga ako kay pastor. Doon talaga ako nahimasmasan kasi nga sobrang, parang ayaw ko nang pumirma pa, parang gusto ko nang makipaglaban sa kaso. Kasi nga sobrang, yun nga, hindi namin makuha yung kaso ni mama. Pero naliwanagan din ako kasi sabi ni pastor, yung pinaliwanag niya sa akin na hindi na lang kami ang maniningil ko, kundi Diyos na yung bahala. Nag-ano siya kasi si pastor siya, iniisip ko siya na siya to yung mentor ko talaga. Kaya salamat sa Diyos, naliwanagan ako, pumirma ako. Naayos po ang lahat mga kapatid hanggang sa umuwi po ako, pupunta mo dito, naayos po ang lahat. Yung mga kapatid ko, yung mga unting na iwan ni mama. Nung una po, yung kaunting na iwan ni mama, parang kasi 8 kami naiwan, hindi pong iisa ang utak. Meron pong dalawa na parang gusto nila hati-hatiin, gusto ganun. Pero hindi pa ako pumayag. Sabi ko, hindi pa ako papayag kasi hindi naman natin pinag-arapan ng magulang natin yan. I-improve natin, tapos kung merong pera, yung pwede natin mapagamit. Kaya sa awa ko ng Diyos, nagkaisa kaming lahat. And kahit po masakit po sa amin na tumanggap lang kami ng 120,000, it's okay po, sabi namin kasi nga, hindi rin naman sinasadya na sagasaan si mama. Yun nga lang mga kapatid, masakit po sa amin kasi nga, si mama lagi siya nakikiusap sa amin na, may umuwi ka, kahit 1 week lang, makasama mo kayo, pero hindi ko na ibigay. Mga kapatid ko nasa ibang bansa, iba kong kapatid malayo. Hindi namin naibigay sa huling sandali yung gusto niya. Kaya bilang isang anak po, na nakaranas ng nawala ng mama, at kayo po na nakikita niyo ba yung mama niyo, ang papa niyo, mahalin niyo po sila. Kahit po yung mama niyo minsan rapper, yung papa niyo mahumama, or kahit hindi nila maibigay ang gusto niyo, or kahit yung mga decision niyo ay hindi kasing kadesisyon po nila. Advice ko lang po para wala po kayong regrets. Mahalin yung mga magulang nyo kasi balang araw. Alam nyo yung upuan na inuupuan ng mama at papa nyo. Aminin man natin o hindi kasi danas ko. Mawawala yan. One day, yung mama natin, papa natin, na pinakamamahal, mawawala. Yung iba kasi narinig ko, sinasagot-sagot yung magulang, minumura, sinasaktan na. Alam ko wala dito yan, pero paalala lang po, huwag po natin gawin. Kasi yung mga luha natin, hindi na po natin maipapakita. Kasi ako nagsisisi po talaga ako kung bakit hindi ako umuwi na. Lagi siyang nakiusap na uuwi ako. Kung tutuusin, may hanap buhay naman kami. Pero siyempre, may sarili akong pamilya. Kaya kayo po, mga kapatid, kayong may mga youth, mga nanay, na meron pa kayong mga nanay o tatay, mahalin niyo sila, huwag niyo silang sagot-sagutin. Basta mahalin niyo sila, kasi darating po ang araw, mawawala po sila sa atin. Kaya,
Yun lang po, bilang isang Kristiyano po na nakaranas po ng sobrang sakit, ayoko po na maranasan nyo yung naranasan ko na meron po akong regret sa aking buhay. Kaya salamat po sa Panginoon dahil ngayon nakaka-recover na po kami. And gusto ko din po magpasalamat sa inyong lahat, Pastor, mga kapatid, kasi po, totoo lang mga kapatid, nakauwi po ako sa tulong nyo. Nakalipong po ako ng 12,000 sa mga kapatiran. Then, sumubra po ako ng 3,000. Yun po yung naitulong ko sa mga kapatid ko sa panggastos doon kasi sobrang mahal po sa amin. Kaya, salamat po sa walang sawang pagmamahal niyo po sa amin, sa pamilya ko po. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. God bless you.